Gutom na ikaw? Ha? Gutom ka na? Gutom na ikaw? Gutom na? Ha? Kain na, kain na. Gutom na? Sige, papakainin ko na kayo. Makain na, makain na. Magandang umaga mga kamangyan. Nandito tayo ngayon sa pinagkukunan natin ng kangkong. Yan, pang pagkain natin para sa ating mga alagang baboy. Ganyan karaming kangkong ang ating pinagkukunan, at tayo lang ang kumukuha dito sa kangkungan para pampagkain sa mga alagang baboy. Malawak yan mga kamangyan, hanggang doon. Ang gilid niya ay palaya na. May mga bahay naman dito banda. Yan, maraming bahay dyan. Yun nga lang ay hindi sila nag-aalaga ng baboy at kumukuha ng pagkain dito para sa kanilang mga alagang baboy. Kaya tayo lang ang kumukuha talaga dito sa kangkungan. Ito mga kamangyan ay nakuna na natin. Mabilis lang tumubo. Yung doon medyo malago na rin yung doon banda. Yan naman ang ating babuyan mga kamangyan. Ganyan kalayo ang ating nilalakad papunta dito sa ating kinukuhaan ng kangkong. Yan yung may yero. Kaya malaking tulong itong kangkungan para sa ating mga alagang baboy. Nakakatipid tayo. Kung sa lugar nyo ay may gantong kangkungan din mga kamangyan, ay maswerte kayo dahil makakatipid kayo sa gastos ng pagkain ng inyong alagang mga baboy. Or kahit yung mga water lily, pwede rin yun ipakain sa ating mga alagang baboy. Yan yung mga saging, kumukuha rin ako dyan. Hinahalo ko ang saging, tinadtad na ubod ng saging at itong kangkong. Saka darak ng palay. Yun ang pinapakain natin sa ating mga alagang baboy. Kukuha na tayo mga kamangyan ng kangkong. Yan na ang ating nakuhang kangkong. Kasya na yan sa isang sakong paglalagyan natin. Tingnan nyo naman ang kangkong na nakuha natin. Ang tataba at magaganda. Pare-parehas din ang kanilang sukat. Pwede na nating i-deliver to sa palengke. Pero pang pagkain lang ng ating mga alagang baboy yan. Ito mga kamangyan, itong pinagkunan natin, mga ilang araw ay tutubo ulit yan. Kaya hindi pa tayo nakakarating sa gitna na mapapagkunan natin ay mayroon na agad tubo dito. Maganda na agad ang kanilang sibol at pwede na ulit nating pagkunan ng kangkong. Ilagay lang muna natin sa sako itong ating mga nakuhang kangkong.
Yan ang nakuha nating kangkong. Sobra-sobra na yan sa loob ng isang araw para sa ating mga alagang baboy. Dahil may halo rin naman na ubod ng saging ang ating binibigay. Yan, daanan natin, no, sa pilapil. Kailangan magaling kang dumaan sa pilapil kahit meron kang buhat-buhat. Medyo okay pa sa ngayon ang ating daanan, mga kamangyan, dahil ang mga palay ay mababa pa lang. Medyo mahirap lang kapag malago na ang palay, yung lumalampas na sa tuhod. Dahil tuwing umaga kapag dadaan tayo dito ay basa ang mga palay gawa ng hamog. Pero ngayon ay okay pa, mababa pa yung palay. Yun ang ating babuyan. Bilis lang natin natadtad ang ating kangkong. Tingnan nyo mga kamangyan, ang pipino ng pagkatadtad. Kaya gustong gusto ng ating mga baboy na kainin. Madali nilang makakain dahil pino ang pagkakatadtad. Ito, pupunuin natin itong isang tab. Napuno na natin itong isang tab. Pang isang araw na ng ating mga alagang baboy. May natira pa sa ating kinuha na kangkong. Sobra kalating sako pa to. Pero ito namang natira ng mga kamangyan ay papamerienda natin. Bibigay natin yan ng tanghali at hapon. Kaya na nilang ubusin ito. Gutom na ikaw? Ha? Gutom ka na? Gutom na ikaw? Gutom na? Ha? Kain na, kain na. Gutom na? Sige, papakainin ko na kayo. Makain na, makain na. Nagugutom na ang ating mga alagang baboy, kaya magpapakain na tayo. Ganito lang ako mag-prepare ng pagkain nila, mga kamangyan. Ito ay para sa ating mga biik na panglitsunin. Itong i-prepare natin. May sukatan tayo ng ating mga tinadtad na kangkong.
Yan. Okay na yan. Lalagyan na lang natin ng starter at ipa. Sa mga lechonin natin, syempre kailangan din na malagyan natin ng starter. Dahil para bumilis ang kanilang paglaki. Yan, may takalan din tayo nito. Yan, nalagyan na natin ng starter. Ngayon ay ipa naman. Darak ng palay. Meron dito. Hindi pa natin nalagyan nito. Pag naubos na ito, saka natin lalagyan ng, pupunayin natin ng darak ng palay. Kailangan na maubos ito dahil ito ay unang nabili natin na darak. Para yung susunod na bibilhin natin na darak, yun ulit ang ilalagay dito at yun ang kakainin ng ating mga alagang baboy. Kailangan na hindi ma-stuck yung darak. Lagyan na natin mga kamangyan. May takal din ang darak. Binibilang ko rin yan mga kamangyan. Para sa tuwing pagpapakain tayo ay pare-pares ang sukat ng ibibigay natin na pagkain. Yan. Kasya na ito sa ating 14 na biik. Nagpapakain naman tayo sa ating mga alagang baboy 2 beses lang sa loob ng isang araw. Sa mga biik na panglechonin at sa mga inahin na nagpapadidi, nagbibigay lang tayo ng merienda tuwing tanghali at hapon. Binibigay natin kangkong at Madrid de Agua. Sa mga biik naman, minsan binibigyan natin ng ipil-ipil. Yan, ganito ang pakain natin mga kamangyan. Maraming tubig pero hindi naman sobrang labnaw. Hindi rin kailangan na malapot dahil ang gusto ng ating mga alagang baboy, ating mga alagang biik, kahit sa mga inahin, ay may nahihigop silang sabaw. Malakas kasi silang humigop ng sabaw dahil ang paraan ng pagpapakain natin ay with feeding.
Naubos na ang isang timba. Yung isa naman. Yan, naubos na mga kamangyan. Gustong gusto ng mga biik ang ating binigay na pagkain. Hayaan na muna natin sila. Pakainin ko na muna yung ibang mga alaga natin. Yan, naghihintay na si Max. Gutom na. Ito naman ang para sa ating mga inahin at sa ating bulugan. Naglalagay tayo ng tinadtad na katawan ng saging. Yan, kalahati. Tapos kalahati rin itong kangkong. Yan. Para kay Max. Ganon din sa kay Bernadette. Pero mas marami ang kangkong. Tapos wala nang feeds to mga kamangyan. Darak ng palay lang. May sukat din tayo. Yan. Ito darak din ng palay ito. Ito darak din ng palay ito. Para kay Max. Naglalagay lang tayo ng feeds sa ating mga buntis na baboy kapag nasa 100 plus na ang kanilang pagbubuntis, at sa mga nagpapadidi. Pero sa ating bulugan at sa mga inahin na kakabuntis pa lang ay darak ng palay ang ating binibigay. Yung tubig natin ay may takal din yan. Hindi pwedeng marami, hindi rin pwedeng kaunti. Dahil kapag marami, hindi naman nila nauubos dahil malabnaw. Yan na pagkain ng ating bulugan.
Bigyan na muna natin si Bernadette. Ito si Max. Max, kakain na. Gutom ka na, Max? Ha, Max? Gutom na si Max. No, ha. Dan. Dan. Oh, ito na ang pagkain mo, oh. 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 Yan. Sarap kain na, Max, ah. Sarap kain, ah. Dagdagan natin itong kay Bernadette. Yan lang ang pagkain natin, mga kamangyan, sa ating mga alagang baboy. Hindi na natin niluluto ang kangkong at ang ubod ng saging, dahil marami na itong ating mga alaga. Kung lulutuin pa natin ay mauubos na ang ating oras, dahil kukuha pa tayo ng panggatong. Sa pagkuha pa lang ng panggatong, ilang oras na ang mga gagamit natin. Sanayan lang naman yan sa ating mga alagang baboy. Kung nasanay sila sa niluluto natin ang kanilang pagkain, ayun na talaga ang kanilang kakainin. Pero kung nasanay sila tulad nito sa pagpapakain ko, ay okay lang yan sa ating mga alaga. Hindi rin tayo nagbibigay sa kanila ng mga yung tinatawag na sagmaw, yung mga sobra-sobrang pagkain. Sa iba pwede yung ganon, kung laging mayroong sagmaw na mapapakain sa mga alagang baboy. Dahil napansin natin sa ating mga alagang baboy, kapag binigyan natin ng sagmaw yan, masasanay sila. Sa susunod na magpapakain tayo ng walang sagmaw, ay hindi nila mauubos ang pagkain. Hahanapin nila talaga yung may sagmaw. Pero kung masanay na rin na ganyan ang pagkain natin, hindi natin hinahaluan ng pampalasa, ay okay na ang ating mga alagang baboy. At isa pa sa panahon ngayon, kailangan mag-iwas, dahil ang sagmaw ay isa rin sa dahilan na pagkakaroon ng iisip ng ating mga alagang baboy. Dahil mga panis na pagkain rin minsan ang sagmaw. Hindi natin binibigyan ng maraming pagkain itong ating mga alaga, mga kamangyan. Tulad nito, ating bulugan na si Max. Para yung katawan niya ay ganyan lang, dahil mga maliliit ang inahin ng kanyang bubulugan. Malaki na ito si Max, eh. Ganon din dito sa ating inahin. Hindi natin kailangan na patabain. Ito, kaya ganyan ang katawan niya dahil malapit na rin itong mga anak, 1 buwan na lang. Pero dati ay payat yan. Saka yung takal ng pagkain niya ay pare-parehas lang, ganun lang rin sa pinakita natin na pagtatakal ng pagkain. Kapag naubos niya na yung pagkain niya, hindi na natin dinadagdagan. Ganon din ang pagbibigay ng pagkain natin sa ating mga alagang baboy. Kaya hindi naman natin ipapakita, mga kamangyan. Parehas lang rin ng paraan ng pagbibigay natin ng pagkain. Balikan na lang natin yung ating mga biik. Naubos na nila ang kanilang pagkain. Ang bilis lang naubos. Ganyan lang tayo magpakain dito sa ating mga alagang baboy, mga kamangyan. Paano, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga baguhan at nagpaplano pa lang na mag-alaga ng native na baboy, sana ay may natutunan kayo.
Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming. Bye-bye.